Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 patay, 28 sugatan sa aksidente ng bus sa Zamboanga del Sur. 18 anyos na babae sa Mandawi City arestado sa 20 million pesos shabu buy-bus operation. 8 Pilipinong tripulante ng MV Eternity Sea ligtas na. DMW tiniyak ang proteksyon ng mga seafarer. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nauwi sa trahedya ang sanay biyahe ng grupo ng estudyante papunta sa ROTC graduation ceremony kahapon ng umaga sa Zamboanga del Sur. Patay ang 2 habang 28 ang sugatan matapos bumangga ang kanilang sinasakyang pampasaherong bus ng Rural Transit Incorporated sa puno at tuluyang nahulog sa kanal sa barangay Mahayhay, Dumingag. Ayon sa Municipal Information Officer ng Dumingag, nangyari ang aksidente bandang alas 7:20 ng umaga habang bumabaybay ng paahon at sa kurbadang kalsada ang bus na patungo sa Pagadian City mula Sindangan, Zamboanga del Norte. Batay sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang bus sa delikadong bahagi ng kalsada. Kinilala ang isa sa mga nasawi na si Roy Bermudez, isang ROTC cadet officer. Lahat ng sugatan ay sinugod sa mga ospital sa lalawigan para sa agarang lunas. Kinumpirma naman ng St. Joseph College of Sindangan Incorporated na estudyante ng kanilang paaralan ang mga sakay ng bus at nagpaabot ng pakikiramay sa kapamilya ng nasawi. Samantala, suspendido na ang lisensya ng driver ng bus ng Rural Transit Mindanao at ipinatatawag na rin ng LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang manager at may-ari ng nasabing bus company kaugnay ng insidente. Arestado ang 18 anyos na si Alias Marie matapos mahuli sa joint buy-bus operation sa sitio Maharlika, Barangay Tipolo, Mandawi City bandang alas 12:30 ng madaling araw, Hulyo 11, 2025. Pinagsanib na puwersa ng CIU at CDEU ng Mandawi City Police Office, RID 7 at PDEA Regional Office 7 ang nagtulungan sa operasyon laban kay Marie, residente ng Barangay Sawang Calero, Cebu City at itinuturing na high value individual o HVI. Nasamsam mula sa kanya ang tinatayang 3 kilo ng hinihinalang shabu nagkakahalaga ng mahigit 20.4 million pesos. Hawak na ngayon ng pulisya ang sospek habang nagpapatuloy ang inventaryo at dokumentasyon ng ebidensya. Nahaharap siya sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165. Kinumpirma ng Migrant Worker Secretary Hans Leo J. Kakdak nitong Huwebes ng gabi na 3 pang Pilipinong tripulante ng MV Eternity Sea na inatake ng Houthi rebels ang iligtas ng na-rescue. Umabot na sa 8 ang kabuoang nailigtas na seafarers sa ikalawang pag-atake ng Houthis sa Red Sea ngayong linggo. Patuloy ang search and rescue operations sa pakikipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers o DMW sa ship owners at licensed manning agencies. Umaasang buhay pa ang natitirang tripulante. Mahigpit ang pakikipag-ugnayan ng DMW sa Department of Foreign Affairs o DFA para sa repatriation ng seafarers at pag-monitor ng insidente. Kasabay nito muling iginiit ni Secretary Kakdak ang bisa ng Department Order No. 1 Series of 2024 na nagbibigay ng proteksyon sa mga Pilipinong seafarers na dumadaan sa Red Sea, Gulf of Eden at iba pang high-risk areas dahil sa tumitinding insidente ng hijacking at pandarambong sa dagat. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.